Sa gitna nga ng usap-usapan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara, naaktuhan ng media ang paghahakot ng ilang gamit mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Kagabi nang mavideohan ng ilang tauhan na bitbit ang isang desk nameplate. Nakasulat dyan ang pangalan ni Romualdez. Bukod dyan, hinakot din nila ang tila isang refrigerator. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Speaker Romualdez tungkol dito. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, kumpirmado na raw na magbibitiw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez ngayong araw. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, bigyan mo na kami ng update tungkol nga sa mga nangyayari dyan sa Kamara. Alam na raw ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos na magbibitiw na siya sa pwesto ngayong araw. Kinumpirma nga yan mismo ni House Speaker ni Romualdez sa party leaders sa Kamara at para nga i-anunsyo yung desisyon. Ito'y para daw maharap na rin daw ni Romualdez ang mga aligasyon at paratang sa kanya tungkol sa anomalya sa flood control projects at iba pang issue. Ayon pa kay Puno, nag-uusap pa ang party leaders at alam nila ay magli-leave of absence lang dapat si Romualdez. Pero tinuloy niya na raw pala ang planong pag-alis. Dagdag pa ni Puno, 3 linggo na raw pinag-iisipan o nababanggit ni Romualdez ang kagustuhang bitawan ang pwesto. Katunayan, noong Sabado raw ay tila nagpaalam na siya kay Puno. Kwento ni Puno, sinabi ng Romualdez na oras na para tumabi at nagpasalamat daw ang speaker sa suporta. Narito ang pahayag ni Congressman Puno. Alam namin kasi magli-leave lang siya. Pero ang kwento niya sa amin kahapon nung pinag-iisipan niya nung bago siya pumunta sa Malacanang, sabi niya magbibitiw na lang siya ng completely para hindi sabihin na nag-ele pa siya, na baka babalik rin lang yan, mga ganun, no? Na tutuloy pa rin niya pag-impluensya ng House. Sabi niya, tatabi na lang daw siya para maharap niya lahat ng mga akusasyon, mga chismis, mga paratang sa kanya hinggil dito sa mga flood control at kung ano pa yan. So, ang Deputy Speaker at Representative si Faustino Boji III. Boji III ang inaasahang papalit kay Romualdez. Pagkatapos na rin, ganito ang majority leaders under natin. Pagkatapos, hindi, isang pagkatapos sa pagkatapos na Pilipinas. Dito nga tayo may mga nakasamahang miyembro ni sa PFP ni Pangulong Bongbong Marcos na si Negros Occidental Representative Javi Benitez, anak nga yan ni Bacolod Representative Albi Benitez, at mismo yung natutunogan o yung matunog na papalit nga kay Speaker Romualdez na si Congressman Boji D, DS Boji D, ay nakita na rin kanina nga bandang alas 10 ng umaga ay dumating na rin dito sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Kumpirmasyon nga ni Congressman Javi ay meron po silang party meeting o party leaders meeting ngayong araw. At mamaya meron din pa po tayo na laman na meron din meeting with the CACM bandang alas 2 naman yan ng hapon. Ayan po muna ang latest dito. Marian, meron ka rin bang impormasyon kung bakit si Boji D ngayon ang sinasabing papalit nga kay Speaker Martin Romualdez? Gayong nabanggit mo rin yung mga ibang pangalan na unang naging maugong. Naririnig natin ayon sa mga sources at kinumpirma din ni DS Puno at isa nga si Congressman D na pinaka talagang nangunguna kumbaga doon sa listahan ng papalit kay Speaker Romualdez. Una, dahil siya po ay kapartido rin ng Pangulo, Partido Federal ng Pilipinas, at ngayon ay nasa magandang pwesto na rin daw siya, Deputy Speaker. So, yan yung mga nakikita natin na reasons or may dahilan kung bakit si D yung napipisil nilang papalit kay Speaker Martin Romualdez. Balik sa'yo. Marian, siguro panghuli na lang, maugo ngayon sa social media si Kiko Barzaga. Anong naririnig mong balita tungkol sa kanya dyan? Iki, naririnig nga lang natin nangangampanya daw siya at recently din, kagabi, meron din siya mga post na binabanggit na rin niya. Itong si Congressman o si DS Boji D, napapalit na nga kay Speaker Romualdez. Wala naman na yata yung kanyang plano, kumbaga, sa pagtakbo bilang Speaker. Balik sa'yo. Yan ang express report ni Marian Enriquez.
mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.